Welcome muli sa Tagalog Movie Recap here. Para lang ito sa mga tamad manood ng mahabang movie. Kaya kung tamad ka, halika na, sit back and relax. Ikukwento ko ngayon sa inyo ang 2019 na action/thriller movie na pinamagatang Gundala. Sa isang lumang pabrika, isang grupo ng mga pagod at galit na manggagawa ang sa wakas ay nagpasiyang tama na. Nagtatrabaho sila ng mabuti araw-araw, ngunit wala silang nakukuhang respeto at walang karapatan. Kaya isang araw ay nagsama-sama sila at nagsimula ng isang kilusan. Ang kanilang plano ay simple, gusto nilang makipag-usap sa amo at humingi ng makatarungang pagtrato. Ngunit bago nila siya marating, hinarangan ang kanilang daraanan isang buong batalyon ng mga gwardiya. Ang nakatayo sa harap nila, may hawak na mga kalasag at batuta. Sa loob ng ilang sandali ay nakatayo lamang ang magkabilang panig doon, tahimik at tensyonado. Pagkatapos bigla, isang manggagawa ang nawala ng kontrol at naghagis ng bato. Ang nag-iisang aksyong iyon ang nagpabiolente sa lahat. Isang brutal na labanan ang sumiklab sa pagitan ng mga manggagawa at ng mga gwardiya. Natigil lamang ang kaguluhan ng magsalita ang amo sa pamamagitan ng isang megaphone. Tinawag niya ang dalawang manggagawa at hiniling na pumunta sila upang makipag-usap sa kanya. Ngunit may problema. Ang leader ng kilusan, si Sangaji, ay hindi napili. Pagkatapos ay inutusan ng amo ang lahat ng iba pa na umuwi na. Nang walang ibang pagpipilian, dahan-dahang umalis ang mga manggagawa. Nang gabing iyon, umuwi si Sangaji. Naghihintay ang kanyang asawa kasama ang kanilang batang anak na si Sangka. Hindi na iintindihan ng bata kung bakit patuloy na nasasangkot ang kanyang ama sa mga mapanganib na laban. Kalmadong sinabi ni Sangaji sa kanya na ang pakikipaglaban sa kawalan ng katarungan ay responsibilidad ng lahat. Bago matulog, hiniling ng ina ni Sangka na isara niya ang mga bintana dahil umuulan. Kahit na natatakot ang bata sa kulog at kidlat, tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at ginawa iyon. Lumipas ang 3 araw. Ang dalawang manggagawang pumunta upang makipagkita sa amo ay hindi na bumalik. Walang balita, walang mensahe. Nag-aalala at galit, muling tinipon ni Sangaji ang mga manggagawa. Sama-sama silang nagmartsa, umaasang malaman ang katotohanan. Ngunit tulad ng dati, hinarangan ng mga armadong guwardiya ang kanilang daan. Isa na namang marahas na sagupaan ang nagsimula. Sa pagkakataong ito, ang panganib ay hindi lamang nagmula sa mga guwardiya. Sa gitna ng kaguluhan, isa sa mismong mga kasamahan ni Sangaji ang nagtaksil sa kanya. Sinaksak niya si Sangaji mula sa likuran. Tinapos ang buhay ng taong nagsimula ng lahat. At ganoon lang nawala sa kilusan ang leader nito. Hindi dahil sa kaaway kundi dahil sa pagtataksil mula sa loob. Nakatago sa malapit, nakita ng batang anak ni Sangaji na si Sangka ang lahat. Nabigla at natakot, tumakbo ang bata papunta sa katawan ng kanyang ama. Ngunit huli na ang lahat. Bumuhos ang malakas na ulan habang umiiyak si Sangka sa ibabaw ng kanyang ama. Puno ng galit at sakit, kinuha ni Sangka ang kalasag ng isang guwardiya at sinubukang lumaban pabalik. Isa lamang siyang bata, ngunit masyadong malakas ang kanyang galit. Biglang may kakaibang nangyari. May kuryenteng bumaril palabas mula sa kanyang mga kamay. Tinamaan ng pagsabog ang lahat sa paligid niya at itinulak si Sangka paatras. Napakalaki ng kapangyarihan at kahit siya ay hindi naiintindihan ang kanyang nagawa. Pagkatapos ng trahedyang araw na ito, lumipas ang 1 taon. Nahirapan si Sangka at ang kanyang ina na mabuhay ng mag-isa. Mahirap ang buhay at laging kulang ang pera. Isang araw nakatanggap ang kanyang ina ng alok na trabaho sa ibang lungsod. Sinabi niya kay Sangka na mawawala lamang siya ng 1 araw. Ngunit ang 1 araw ay naging 1 linggo. Hindi na siya bumalik. Nag-iisa at nalilito, napilitan si Sangka na alagaan ang kanyang sarili. Ang gutom ang naging kanyang pang-araw-araw na kaaway at sa tuwing umuulan bumabalik ang kanyang pinakamalaking takot. Kidlat. Ang mga gabi ay mahaba, malamig at nakakatakot. Matapos maghintay ng maraming araw, nagsimulang maniwala si Sangka na iniwan na siya ng kanyang ina. Nang wala ng pag-asa, iniwan niya ang kanyang tahanan at pumunta sa mga lansangan. Sinusubukang mabuhay ng mag-isa. Isang umaga, ang kanyang buhay ay muling nagkaroon ng madilim na liko. Isang grupo ng mga batang lansangan ang nakakita sa kanya at nagsimulang habulin siya. Naipit nila siya sa isang makitid na iskinita. Sinubukan ni Sangka na lumaban pabalik, ngunit mas marami sila. Lahat ng 5 bata ay sabay-sabay siyang inatake. Binugbog nila siya ng masama. Hiniwa ang kanyang tainga at malapit na siyang hampasin ng mga kahoy na patpat. Nang ang lahat ay tila wala ng pag-asa, dumating ang tulong. May isa pang batang lalaki ang lumitaw. Ang kanyang pangalan ay Awang. Kalmado at walang takot, sumingit si Awang at nilabanan ng grupo. Gamit ang mabilis at malalakas na galaw ng martial arts, pinahabagsak niya ang lahat ng 5 umaatake sa loob ng ilang segundo. Matapos iligtas si Sangka, dinala siya ni Awang sa kanyang taguan sa loob ng isang lumang istasyon ng tren. Pinakain niya siya, binigyan ng lugar upang makapagpahinga at nakakita ng isang espesyal na bagay sa bata. Sa halip na iwan siya, gumawa si Awang ng isang desisyon. Nagpasya siyang turuan si Sangka kung paano lumaban upang maprotektahan niya
ang kanyang sarili sa malupit na mundong ito. Nagsimula ang pagsasanay at ginulat ni Sangka si Awang mabilis matuto ang bata, matalas ang kanyang mga galaw at malakas ang kanyang pokus. Malinaw na ang pakikipaglaban ay likas sa kanya, ngunit isang araw habang nagpapahinga ay nagsimula na namang umulan. Sa sandaling marinig ni Sangka ang ulan, siya ay natararanta at tumakbo papasok sa isa sa mga bagon ng tren upang magtago. Sinundan siya ni Awang at tinanong kung bakit siya takot na takot sa ulan. Tahimik na sinabi ni Sangka na pakiramdam niya ay naaakit sa kanya ang kidlat, na para bang hinahanap siya nito. Kalaunan inalok siya ni Awang ng paraan palabas. Sinabi niya kay Sangka na sumama sa kanya sa isang tren na papuntang Timog Silangan, kung saan maaari silang magsimula ng mas mabuting buhay. Mayag si Sangka. Nang gabing iyon, hinabol nilang dalawa ang isang tren na mabilis nang umaandar. Tumalon si Awang at nagawang kumapit sa isang bagon. Iniasabot niya ang kanyang kamay upang hilahin si Sangka pataas. Tumakbo si Sangka ng buong lakas, ngunit hindi niya ito naabot sa oras. Umandar palayo ang tren. Naiwan pinanood ni Sangka si Awang na maglaho sa gabi. Bilang huling aral, sumigaw si Awang pabalik sa kanya. Gamitin mo ang iyong natutunan upang mabuhay at huwag magtiwala kaninuman. Isinapuso ni Sangka ang mga salitang iyon. Kinabukasan, pumunta siya sa daungan upang maghanap ng trabaho para kumita ng pagkain at mabuhay. Habang nakatayo sa pila, itinulak siya ng isang batang lansangan sa tabi at kinuha ang kanyang pwesto. Sa pagkakataong ito, hindi nanatiling tahimik si Sangka. Lumaban siya pabalik gamit ang isang malinis na paikot na sipa, ngunit hindi pa tapos ang gulo. Tinawag ng batang lalaki ang kanyang grupo at lahat sila ay nagsimulang habulin si Sangka sa mga lansangan. Tumakbo si Sangka para sa kanyang buhay. Mukhang mahuhuli na siya. May isang kotse na huminto sa tabi niya. Isang mabait na mag-asawa sa loob ang nagsabi sa kanya na sumakay. Inihatid nila siya palayo sa panganib at nangakong aalagaan siya. Sa isang sandali, pakiramdam niya ay sa wakas ay nagbabago na ang kanyang buhay. Ngunit pagkatapos ay naalala ni Sangka ang huling mga salita ni Awang, huwag magtiwala kaninuman. Bigla, binuksan ng bata ang pinto, tumalon palabas ng umaandar na kotse at tumakbo pabalik sa mga lansangan. Muli pinili niyang mabuhay ng mag-isa. Lumipas ang ilang taon. Si Sangka ay isa ng matanda. Nagtatrabaho siya bilang isang teknisyan ng electronics at seguridad para sa isang kumpanya ng pahayagan. Ang kanyang lungsod ay puno ng krimen, sirang mga gusali at karahasan. Ngunit nananatiling malayo si Sangka, hindi siya nakikialam, hindi siya lumalaban pabalik. Namumuhay siyang mag-isa at nananatiling tahimik, pinipili ang pag-iisa kaysa sa gulo. Kasabay nito, sinusubukan ng iba na baguhin ang lungsod. Isang bagong politiko na nagngangalang Durga Utama ang nahalal. Gusto niyang labanan ang krimen at linisin ang mga lansangan. Isang gabi, dumalo siya sa isang hapunan para sa mga mambabatas. Doon, nakilala niya si Painor, ang lalaking lihim na kumukontrol sa karamihan ng krimen ng lungsod. Sinasabi ng mga tao na ang nakaraan ni Painor ay kasing dilim ng kay Sanggaji. Ang kanyang ama ay pinatay ng hindi makatarungan at sinunog ng mga kriminal ang kanilang tahanan. Ang nakaligtas si Painor, ngunit ang kanyang mukha ay malubhang nasunog. Pagkatapos ay ipinadala siya ng kanyang tiyuhin sa isang ampunan upang hindi niya mamana ang yaman ng kanilang pamilya. Malupit ang buhay sa ampunan. Si Panor at ang iba pang mga bata ay binugbog at pinakitunguhan ng masama. Ngunit matalino si Panor. Dahan-dahan niyang pinag-isa ang mga ulila at nagsimula ng isang rebelyon. Sama-sama pinatay nila ang mga taong nagpapatakbo ng ampunan. Mula sa sandaling iyon, umangat si Panor sa mundo ng krimen. Nagtayo siya ng isang imperyo gamit ang mga ulila sa buong bansa bilang kanyang tapat na mga tagasunod. Ngayon na makapangyarihan at kinatatakutan, dumalo si Panor sa hapunan ng mga mambabatas upang makilala ang bagong politiko. Ngunit tiningnan siya ni Durga sa mata at tinanggihan siya. Sinabi niyang alam niya kung sino talaga si Painor. Sa kasamaang palad, ito ay naging isang napakasamang ideya. Kalaunan ng gabing iyon, habang pauwi kasama ang kanyang pamilya, napansin ni Durga ang isang taong nakatingin sa kanya sa isang koridor. Sa halip na lumayo, nagpasya siyang mag-imbestiga. Bigla, isang misteryosong lalaki ang lumitaw. Gumamit siya ng mahikang apoy at pinatulog si Durga. Makalipas ang ilang minuto, nagising si Durga sa isang abandonadong gusali. Ay may busal at nakatali sa isang upuan. Sa harap niya, ang kanyang asawa at mga anak ay nakatali sa isang lubid. Pagkatapos ay lumitaw si Painor. Sinabi niya kay Durga na dahil sa kanyang walang galang na pag-uugali, gagawa siya ng halimbawa mula sa kanya. Nakiusap si Durga na iligtas ang kanyang pamilya. Ngunit sa halip na makinig, sinunog ng pinuno ng krimen ang lubid. Nasunog at naputol ang lubid. Nahulog ang pamilya ni Durga mula sa gusali. Sa lubos na kawawalan ng pag-asa, tumalon si Durga kasunod nila. Sinusubukang iligtas sila. Nahulog din siya, namatay kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa malayo, nagising si Sangka sa kanyang kama matapos makarinig ng mga ingay mula sa katabing bahay.
May sumusubok pumasok sa kalapit na apartment. Muli pinili ni Sangka na huwag mong makialam at naghanda para sa isa na namang normal na araw sa trabaho. Sa pagtatapos ng araw, nakipag-usap si Sangka sa isang kaibigan na gustong umalis sa lungsod at takasan ang lahat ng karahasan. Habang nag-uusap sila, isang lalaki ang biglang tumakbo patungo sa tarangkahan ng pahayagan na humihingi ng tulong. Sinabi niyang may isang grupo ng mga hooligan na gustong mag-lynch sa kanya. Si Sangka at ang kanyang kaibigan ay tumangging tumulong sa una. Ngunit pagkatapos ay binuksan ng kanilang kasamahan na si Awang ang pinto at nangakong ihahatid ang lalaki ng ligtas sa istasyon ng pulis. Bago umalis, tumingin si Awang kay Sangka at nagsabi ng isang mahalagang bagay. Sinabi niya sa kanya na hindi kailanman magbabago ang lungsod na ito kung ang mga taong tulad niya ay patuloy na pipiliing huwag mo magmalasakit sa iba. Tumama ng malakas ang mga salitang iyon kay Sangka. Kinabukasan ng umaga, muling nakarinig ng ingay si Sangka. Bumalik ang mga bandal, sinusubukang pasukin ang parehong apartment. Sa pagkakataong ito, nakapasok sila. Natagpuan nila ang isang batang babae na nagngangalang Woolen at ang kanyang nakababatang kapatid na si Teddy. Ang mga kriminal ay nagbanta na papatayin silang dalawa. Sa pagkakataong ito, hindi na kayang baliwalain ni Sangka ito. Siya ay sumingit at inatake ang mga lalaki gamit ang mga suntok at sipa. Bumunot ng mga kutsilyo ang mga kriminal at sumugod sa kanya. Ngunit ginamit ni Sangka ang kanyang pagsasanay sa martial arts upang harangin ang kanilang mga atake. Pinabagsak niya ang isang umaatake at pagkatapos ay hinarap ang pangalawa. Habang sila ay nag-aagawan, ang unang kriminal ay tumayo at sinubukang hampasin si Sangka mula sa likuran. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Hinablot ni Woolen ang umaatake sa kanyang kamiseta at inihagis siya sa isang mesa. Ginamit ni Sangka ang sandali upang pabagsakin ang dalawang lalaki at inutusan silang umalis. Namangha sina Woolen at Teddy sa kanyang mga kakayahan, ngunit mabilis na umalis si Sangka upang hindi siya makatawag ng pansin. Kalaunan ng gabing iyon, bumalik si Sangka sa trabaho bilang isang gwardiya ng seguridad habang sinusuri ang lugar gamit ang isang flashlight. Ang parehong dalawang kriminal ay bumalik, naghahanap ng paghihiganti. Sa pagkakataong ito, nagdala sila ng mas maraming lalaki kasama nila. Matindi ang pakikipaglaban ni Sangka at marami siyang napabagsak. Ngunit mas marami pa ang patuloy na dumarating dahil mas marami sila na pilitan siyang tumakbo. Dinala niya sila sa loob ng gusali ng pahayagan at ginamit ang masisikip na espasyo sa kanyang kalamangan. Gayunman hindi tumitigil ang grupo, umakyat ang laban hanggang sa mga bubong. Nagpalitan ng mga suntok at sipa habang hinaharap ni Sangka ang buong grupo. Kahit na may kanyang mga kakayahan, sa huli ay napabagsak siya. Binugbog siya ng mga kriminal ng masama gamit ang mga kahoy na pamalo. Sa wakas, nang hindi na makalaban si Sangka, itinapon nila siya mula sa bubong. Walang normal na tao ang makaliligtas sa pagbagsak na iyon. Ngunit pagkatapos nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, paulit-ulit na kumidlat, biglang nagising si Sangka at nagsimulang sumipsip ng kuryente papasok sa kanyang katawan. Sobra ang kapangyarihan at nawalan siya ng malay. Kinabukasan ng umaga, nagising si Sangka sa kanyang apartment. Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto. Si Woolen yun. Mula sa wala, hiniling niya sa kanya na bantayan si Teddy sandali. Samantala, nagtalo ang mga politiko tungkol sa pagkamatay ni Durga at pinaghinalaang si Pinor ang nasa likod nito. Si Pinor mismo ay nagpakita at inangking siya ay inosente. Binabalaan ang lahat na mag-ingat sa kanilang mga salita. Pagkaalis niya, sinabi ng kanyang assistant na si Gazelle na maaring maging problema ang mga politiko. Sinabi ni Pinor na ang kanyang plano ay umuusa na. Sa isang bodega ng bigas, ang kanyang mga tauhan ay nag-inject ng isang kakaibang serum sa mga sako. Bumalik sa bahay, sinabi ni Sangka kay Teddy na ihahatid niya ito sa kanyang kapatid dahil kailangan niyang magtrabaho. Sa daan, nakilala niya si Woolen sa palengke. Siya ay nagtitipon ng mga tindero upang humingi ng mas maraming seguridad. Hiniling ni Sangka sa kanya na isama si Teddy pabalik sa kanya. Bago pa siya makasagot, lumitaw ang parehong grupo na nagtapon kay Sangka mula sa bubong. Nagulat sila na makita siyang buhay at nagsimulang habulin siya sa mga lansangan. Sinubukan ni Sangka na tumakas ngunit napalibutan at napilitang lumaban muli. Gamit ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban, hinarap niya ang ilang umaatake ng sabay-sabay. Nang maghagis ang mga kriminal ng mga palakol sa kanya, biglang hinarangan ni Sangka ang mga ito gamit ang kidlat na nagmumula sa kanyang mga braso. Nagpadala pa siya ng mga electric shocks sa kanyang mga kaaway. Pinabagsak sila pabalik. Siya ay nagulat sa kanyang sarili, ngunit nang subukan niyang gamitin muli ang kapangyarihan, walang nangyari. Kaya kumuha siya ng isang kahoy na pamalo at tinapos ang laban sa dating paraan. Nakita ni Woolen at ng mga mangangalakal ang lahat at namangha. Ngunit umalis si Sangka nang hindi nagsasalita. Kalaunan sa trabaho, kinausap ni Sangka si Awang tungkol sa nangyari. Sinabi niya na sa isang sandali, inisip niyang mayroon siyang espesyal na kapangyarihan. Di nagtagal dumating si Woolen at hiniling sa kanya na bumalik sa palengke. Naniniwala ang mga tao na siya ay isang bayani na maaaring magprotekta sa lungsod. Tumanggi si Sangka. Sinabi niyang wala siyang kapangyarihan. Ngunit may napansin ang mga tao na kakaiba. Siya ay gumaling mula sa kanyang mga sugat. Gayunman tumanggi pa rin siyang tumulong.
Umalis si Woolen at ang iba, bigo. Nang gabing iyon, pagkatapos ng trabaho, umuwi si Sangka at natagpuang nasunog ang palengke. Wasak ang mga tindahan at maraming tao ang nasugatan. Sinabi sa kanya ni Woolen na hindi siya maaring tumalikod kapag ang mga tao ay naghihirap. Naniniwala siyang ang mga vandal ang gumawa nito at hiniling kay Sangka na tulungan siyang labanan ang kanilang leader na si Gonda, isa sa mga tauhan ni Paynor. Nang marinig ito, sa wakas ay nagpasya si Sangka na kumilos, ngunit hindi pa rin niya alam kung saan nagmumula ang kanyang mga kapangyarihan o kung paano kontrolin ang mga ito. Isa na namang gabi sa trabaho dumating sina Woolen at Teddy upang makita siya habang nagsisimula ang isang malakas na bagyo. Pinuno ng kulog ang langit. Naalala ni Sangka ang kanyang takot sa kidlat at ang gabi na sinipsip niya ito. Lumakad siya sa ulan at tinamaan ng kuryente, bumagsak sa lupa. Nagmadaling tumulong si Awang, ngunit sa sandaling hinawakan niya si Sangka, itinapon siya pabalik ng kidlat. Doon naunawaan ni Sangka ang katotohanan. Ang kidlat ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Sinubukan ito ni Woolen sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isang bakal na baras. Ngunit walang sakit na naramdaman si Sangka. Lubos na kargado ng enerhiya. Walang sakit na naramdaman si Sangka. Sumama siya kina Woolen at sa kanyang mga kasama at pumunta sa Manila sa isang handaan ng kasal kung saan inaasahan nilang matagpuan si Ganda. Nang makita ni Ganda ang grupo, siya ay nataranta at tumakbo palayo. Sinubukan siyang protektahan ng kanyang mga tauhan, ngunit bago pa may mangyari, biglang lumitaw ang nobya. Hinihiling na malaman kung ano ang nangyayari. Bago pa kumalma ang sitwasyon, may kakaibang nangyari. Ilang mga bisita ang biglang nakaramdam ng sakit, lahat sila ay buntis. Di nagtagal may mga ulat na dumating mula sa buong lungsod. Maraming mga buntis ang nagkakasakit sa eksaktong parehong oras. Mabilis na natuklasan ng media ang dahilan. Ang bigas ay nakontamina ng mga tauhan ni Paynor. Ipinaliwanag ng mga eksperto na isang serum ang na-inject sa bigas. Ang serum na ito ay nakaaapekto sa mga hindi pa isinisilang na sanggol. Ginagawa silang hindi makapagsabi ng tama mula sa mali. Ang plano ay lumikha ng isang susunod na henerasyon na walang moral. Mga taong lalaki upang maging tapat na mga taga-sunod ni Paynors. Nabigla ang lungsod sa balitang ito. Kumalat ang galit sa lahat ng dako. Sumabog ang kaguluhan sa mga lansangan. Sinamantala ng mga bandal ang sitwasyon. Sinusunog ang mga tindahan at pinapasok ang mga tahanan. Nang gabing iyon din, lumitaw si Sangka na may suot na maskara. Siya ay sumingit upang pigilan ng mga manggugulo. Madali niya silang nilabanan. Pinabagsak sila isa-isa. Ngunit sa gitna ng laban, iisang basag gulero ang umatake sa kanya gamit ang isang kutsilyo na may maliit na lalagyan dito. Kinuha ng lalaki ang kaunting dugo ni Sangka at tumakasay. Pagkatapos ng laban, bumalik si Sangka sa kanyang pinagtatrabahuhan kung saan tinulungan ni Woolen na gamutin ang kanyang mga sugat. Nagsimula ang isa pang bagyo sa labas. Ginamit ni Sangka ang ulan at kidlat upang muling kargahan ang kanyang kapangyarihan. Ngunit nang makita niya ang nangyari kay Owang, napagtanto niya ang isang mapanganib na bagay. Pag siya ay ganap na kargado, maaari niyang masaktan ang kanyang mga kaibigan ng hindi sinasadya. Kaya gumawa ng isang desisyon si Sangka. Sa tulong ni Woolen, Awang at Teddy, nagtipon siya ng mga materyales mula sa gusali ng pahayagan at gumawa ng isang proteksyon na kasuotan. Nagdagdag pa siya ng mga metal na antena sa kanyang maskara upang mas ligtas niyang masipsip ang kidlat. Ngayon naganap ng handa, bumalik ang nakamaskarang tagapagtanggol sa mga lansangan upang labanan ang krimen. Mabilis na naging balita ang kanyang mga aksyon. Di nagtagal napansin ng House of Peace, isang lihim na grupo na binubuo ng mga politiko at mamamahayag. Isa sa kanila, si Erwin, ang nagmungkahing imbestigahan nila ang immoral serum at alamin din kung sino talaga ang nakamaskarang bayani. Pagkatapos ng isa na namang mahabang gabi ng pakikipaglaban, nagising si Sangka sa isang sopa at nakita si Woolen na gumagawa ng almusal. Unti-unti tila mas napapalapit siya sa kanya. Pagkatapos tapusin ang pagkain, lumabas siya, ngunit biglang may isang grupo ng mga manggugulo ang lumapit sa kanya. Nagmadaling protektahan siya ni Sangka, ngunit sinabi ng mga lalaki na hindi sila dumating upang makipaglaban. Inangkin nilang hindi sila ang nagsulog ng palengke. Sa halip, sinabi nilang si Al Solan, isang sikat na biolinista, ang may gawa nito. Sinabi nilang nakita nila siya sa palengke sa parehong gabi ng sunog. Nang marinig ito, pumunta si Sangka sa teatro kung saan tumutugtog ang biolinista ng gabing iyon. Pagkatapos ng palabas, umalis ang musikero sa likurang pinto at doon siya hinarap ng nakamaskarang bayani. Hininingi ni Sangka na malaman kung bakit niya sinunog ang palengke. Bilang tugon, bumunot ang biolinista ng isang nakatagong talim mula sa loob ng kanyang kahon ng biolin at tumatake. Dahil sa kanyang higit sa tao na lakas, hindi nasaktan si Sangka. Isang mabangis na laban ng sumiklab. Gamit ang kanyang kakayahan, unti-unting nakakuha si Sangka ng kalamangan niyang sa gitna ng pakikipagbuno. Napansin niya ang isang kakaibang marka sa dibdib ng lalaki.
Nang mapagtanto niyang hindi siya mananalo, tumakbo ang biolinista palayo sa kalsada, ngunit hindi niya nakita ang paparating na kotse. Sa loob ng ilang segundo, siya ay nabangga at namatay. Kinabukasan, nalaman ni Pinor ang tungkol sa pagkamatay ng biolinista. Ang lalaki ay bahagi ng League, isang grupo na binubuo ng pinakatapat na mga ulila ni Pinor. Galit na galit. Nagplano si Pinor ng paghihiganti, hindi lamang laban sa nakamaskarang bayani, kundi laban sa lahat sa House of Peace. Upang gawin ito, tinawag niya ang natitirang 9 na miyembro ng League, ang mananayaw, ang hipnotista, ang nurse, ang pintor, ang estudyante, ang chef at ang eskultor. Isa-isa, sinimulan nilang tugisin at patayin ang mga politiko at mamamahayag na konektado sa lihim na grupo. Isa sa kanila, ang mananayaw na may suot na maskara sa likod ng kanyang ulo, ay inatake si Erwin habang siya ay nasa kanyang kotse. Sa kabila ng pagsisikap ng mga guwardyas ni Erwin, silang lahat ay napatay, nakulong sa loob ng kanyang sasakyan. Ikinandado ng politiko ang kanyang sarili, umaasang mabubuhay. Dahan-dahang lumapit ang mananayaw sa kanya, ngunit biglang lumitaw si Sangka, ganap na nakasuot at handa. Hinamon niya ang mananayaw sa isang direktang laban. Ang kakayahan sa pakikipaglaban ng bayani ay labis na ikinagulat ng kanyang kaaway, kaya sa gitna ng laban, natanggal ang maskara ng mananayaw. Sa huli, itinapon siya ni Sangka palayo. Nang mapagtanto na ang bayani ay mas malakas kaysa inaasahan, tumakas ang ulila. Pagkatapos ng laban, sinuri ni Sangka ang nahulog na maskara at napansin ang isang simbolo dito. Ito ang parehong marka na may tattoo ang biolinista sa kanyang dibdib. Kinakatawang nito ang League ni Pinor. Nagpasalamat si Erwin sa nakamaskarang bayani na mabilis na umalis sa eksena. Dahil sa inspirasyon ng kanyang nakita, itinulak ni Erwin ang isang botohan upang makagawa ng mga antidote laban sa immorality serum. Naipasa ang botohan at nagsimulang gawin at ipadala ang antidote sa mga tao. Ngunit may problema. Ang kumpanyang gumagawa ng antidote ay pagmamay-ari pala ni Pinor. Sa halip na lunas, balak nilang gumamit ng isang substansya na magpapalakas palalo sa serum. Sa kabutihang palad, hiniling ni Erwin sa isang pribadong laboratorio na subukan ang antidote kung sakali. Nang mabunyag ang katotohanan, mabilis niyang ipinadala ang kanyang assistant upang bigyan ng babala ang mga sentro ng pagbabakuna at hiniling din sa kanya na alamin kung sino talaga ang nakamaskarang bayani. Di nagtagal, natuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ni Sangka. Tinawagan ni Erwin si Sangka sa kanyang pinagtatrabahuhan at binalaan siya tungkol sa plano ni Pinor. Nagpasya si Sangka na pigilan siya, ngunit si Pinor ang unang kumilos. Nagpakita siya sa gusali ng pahayagan kasama ang kanyang League of Orphans. Lahat nakabihis para sa labanan. Hinamon sila ni Sangka. Una niyang nilabanan ang modelo at ang chef ng sabay. Kahit hindi ganap na kargado ang kanyang mga kapangyarihan, nagawa niyang ihulog ang modelo sa isang butas. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang eskultor, dala ang kanyang martilyo at mga kasangkapan kasama ang pintor na ginagamit ang kanyang mga kamao na parang mga sandata. Ang dalawa na ito ay mas mahirap labanan. Along lumala ang mga bagay nang sumali ang estudyante, ginagamit ang kanyang backpack bilang sandata, kasama ang panday na umatake gamit ang dalawang mahabang espada. Sinusubukang panatilihin ang distansya, biglang napalibutan muli si Sangka, una ng mananayaw at pagkatapos ng nurse na may dalang mga punyal. Dahil mas marami sila at pagod na, halos hindi na makatayo si Sangka. Pagkatapos sasay, nakita niya sina Woolen, Teddy at Awang na dinadala sa bubong ni Pinor at ng kanyang mga tauhan. Nagmadaling sumunod si Sangka sa kanila. Sa bubong, natagpuan niya ang kanyang mga kaibigan na bihag kasama ang hipnoterapista. Nakiusap si Sangka kay Pinor na iligtas sila, ngunit walang pag-atubili. Sinaksak ng chef si Awang sa likod, pinatay siya. Sa kanyang huling hininga, sinabi ni Awang kay Sangka na ang kanyang lakas ay palaging nasa loob niya at dapat niya itong lubos na pakawalan. Ang mga salitang iyon ay nagpasiklab ng isang bagay sa loob ni Sangka. Gamit ang kanyang sariling katawan, hinigop niya ang kuryente mula sa langit, naging mas makapangyarihan kaysa kailanman. Tinawag niya ang lahat ng mga ulila upang harapin siya ng sabay-sabay. Isa-isa, tinalo niya sila ng madali. Nang turno na ng hipnoterapista, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang patulugin si Sangka. Sa kanyang panaginip, nakita ni Sangka ang kanyang sarili bilang bata muli, nakaupo kasama ang kanyang mga magulang. Nangako silang hindi nila siya iiwan, ngunit napagtanto ni Sangka na hindi ito totoo. Kumawala siya at nagising sa tamang oras upang harangin ang atake ng panday. Hinablot niya ang isa sa mga espada at tumawag ng kidlat. Nadurog ang talim at isang alon ng enerhiya ang sumira sa parehong panday at sa hipnoterapista. Halos lahat ng kanyang mga kakampi ay natalo. Sinubukan ni Pinor na saksakin si Sangka mula sa likod, ngunit lumitaw si Erwin at binaril si Pinor. Habang siya ay namamatay, inutusan ni Pinor ang pintor na tumakas at sinabing magtatagumpay pa rin ang kanyang plano sa serum. Sinabi ni Sangka na pipigilan niya ito. Tumalon siya sa kanyang motorsiklo at hinabol ang kotse na may dalang antidote. Nagawa niyang pigilan ito, ngunit binaril siya ng driver. Pinabagsak siya mula sa motorsiklo. Gamit ang kanyang scarf, ibinaligtad niya ang kotse sa highway.
Tumayo muli si Sangka at nagpaakawala ng isang napakalakas na kidlat. Winasak ang antidote, kapwa sa kotse at sa sentro ng pagbabakuna. Naligtas ang lungsod, ngunit 3 babae na ang na-injectan. Ang kanilang mga sanggol ay ipapanganak ayon sa plano ni Panor sa malayo sa loob ng isang museo. Nakatayo si Ganda kasama si Gazul. Inihayag ni Gazul ang isang nakatagong plano. Sa likod ng isang pader ay nakahimlay ang katawan ni Kiwiliwok, isang sinaunang mandirigma. Sinira nila ang pader at natagpuan ang katawan na walang ulo. Ngunit nasa kay Gazul ang nawawalang ulo. Gamit ang dugo ni Senka na kinuha kanina, ibinalik nila sa buhay ang mandirigma. Tinanong ni Kiwiliwok kung bakit siya muling binuhay. Sinabi ni Gazul na ang kanyang dating kaaway ay nagbalik, ang mandirigma ng kulog. Ang maalamat na bayani na iyon ay walang iba kundi si Sangka. Ipinapaliwanag nito ang kanyang kapangyarihan sa kidlat. Inutusan ni Kay Williwok si Gazal na magtipon ng isang hukbo. Ang isang digmaan mula sa nakaraan ay malapit nang magsimula muli. Makalipas ang ilang araw, nakatayo si Sangka sa mga bubong. Ngayon ay may suot na pina-upgrade na kasuotan na ginawa sa tulong ni Erwin. Nangako siyang poprotektahan ang kanyang lungsod mula sa krimen. Walang kamalay-malay na ang kanyang pinakamalaking kaaway ay paparating. Nanonood mula sa malayo ang misteryosong pangunahing tauhang babae. Ang kanyang tunay na pangalan ay Shri Azi. Alam niyang sa lalong madaling panahon ay kailangan niyang makipagsanib puwersa kay Sangka upang harapin ang makapangyarihang kaaway na nasa unahan. Kaya ano ang naisip mo tungkol sa pelikulang ito? Sabihin sa amin sa mga komento sa ibaba. At kung satisfied ka, paki-like, share and subscribe naman. At syempre mas okay kung paki-hit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga Tagalog movie recap na ganito.